Nasa Season 8 na po tayo ng Ride PH at marami kaming nakahain para sa inyo. Andyan pa rin syempre ang ating rides. May mga makakakwentuhan din po tayong mga motorcycle enthusiasts. Nariyan pa rin ang mga bike reviews kasama ang ating resident bike reviewer na si Engineer Jolly Alarcon. Ngayong season din ay gusto kong ipakilala ang bago nating segment na Buhay Ride There. At para sa unang episode natin, isang pasilip sa taunang selebrasyon namin sa Ride PH, ang Philippine Moto Heritage Weekend. Ang motorcycle community dito sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki dahil na rin siguro sa convenience nito para sa mga motoristang tulad ko. At hindi nakapagtataka na mula noong maipakilala sa ating mga Pilipino ang motor, tinangkilik na nga natin ito bilang isa sa mga pangunahing transportasyon natin sa ang sulok man ng bansa. Kaya bilang pagbibigay-pugay nga sa motorcycle riding community at pati na rin sa mga iba't ibang brands ng motor, ay sinimula namin noong 2018 ang Philippine Moto Heritage Weekend. Ito na rin ang naging marka ng unang taon ng ating programa. Hindi namin inakala na ang pagtitipon para sa natatanging event na ito ay masusundan pa at magiging isang taon ng selebrasyon na talaga namang inaabangan at dinadaluhan ng riders, mga mahihilig sa motor, pati na ng mga motorcycle builders, mga kaibigan at mga kapamilya. At sa ilang taon na ginagawa namin ang Philippine Moto Heritage Weekend sa Pasig, naisipan naming dumayo naman sa bandang South at doon ganapin ang ika-6 na Philippine Moto Heritage Weekend 2023. This is the first time that we're going to mount the Philippine Moto Heritage Weekend sa ibang lugar. No? For the past 5 years, sa dating syudad, sa Pasig, ngayon dito na sa Muntinlupa. We're doing it here kasi napapansin namin napaka-active ng mga riders from the South. No? So gusto natin silang pagbigyan. Marami rin tayo natatanggap na mga request if we can do the Moto Heritage Weekend dito sa South para marami makapunta from Batangas, from Laguna, Makati, Parañaque, no? At yung mga kaibigan natin dito sa South, excited naman. I'm fortunate and very grateful na dinalaw pa tayo ng punong bayan ng Muntinlupa City, si Mayor Rufy Biazon, and welcomed us na nandito na ang Moto Heritage sa Muntinlupa, sa Alabang. Itong Philinvest tent ay malapit, no? Strategic din siya, malapit siya sa mga taga Muntinlupa, taga Parañaque, and marami rin mga clubs na based dito. So, tuwan-tuwa kami kahit masama yung panahon, kahit merong fog na yan, kahit merong baha sa ibang mga lugar, nakadalo pa rin sila. So, maraming salamat. Dahil sa natatanggap nating mainit na pag-welcome ng Muntinlupa, baka gawin na rin natin dito. And parang for so many years na disregard natin yung South. So ngayon, andito na tayo. So yun, yung mga riders sa South, just like before, palagi tayong merong bike show. No? Ang bago dun sa bike show ay dumadami yung mga rare, yung mga hard to find, at yung mga brands na hindi pa natin natatanggap o sumasali, ay nakikita na natin yun, dumadami na. This year, isa to sa pinakamarami, no? Almost 50 rare motorcycles and scooters na sumali. Maraming mga makikita, maraming mga bagong brands, mga bagong apparel shops na pwedeng i-avail ng ating mga riders. No? Of course, andyan pa rin yung free coffee natin
yan yung parang treat natin sa mga rider. Lalo ngayon, malamig. No, masama yung panahon. Ayun, libre na yung kape nila. So nandito yan. Of course, yung art space ay isa sa mga inaabangan yan. Mas maraming mga artists na sumali ngayon. I think more than 13, no? 13 or 14 o higit pa sumali. Ang aim natin talaga is for the riders to bring in their families. Gusto natin sila mag-enjoy, no? Hindi lang yung mga kapwa natin rider. Gusto natin pati yung mga chikiting, pati yung maliliit, pati nga mga hayop, pati yung mga alaga nila, no? Gusto natin mag-participate. And it's actually to promote a family activity that you can do on a weekend na para hindi mahirap kumuha ng visa, di ba? Para payagan ka. And gusto natin wholesome, of course. So yung mga motorcycle-related na activities, gusto natin nandito rin. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang bike show talaga ang isa sa highlight ng Philippine Moto Heritage Weekend. Kaya naman hindi namin pinalampas ang pagkakataon na parangalan ang ilan sa mga sumali at nagpakitang gilas, dala ang kani-kanilang mga pambatong motor. Sa ating pagbabalik, kilalanin ang isa sa mga first-timer na sumali sa Philippine Moto Heritage Weekend at ang nag-uwi ng ating Prestige Award. Isang first-timer sa Philippine Moto Heritage Weekend, pero hindi baguhan pag motor na ang usapan. Bata pa ako, na-expose na ako sa mga motor dahil yung mga uncle, nangangalikot na kami. Pag wala sila, sasakay doon sa motor, pero pag nandiyan na uli, aalis na kagad. So doon nagsimula yun, siguro mga 13, 14. Yan. Naabot na kasi namin yung Pero yung lambreta yung aking kasi yung kinagisnan namin ginagamit ng aming uncle. College pa lang po ako, tinitignan ko na yung yung classified ads ng bulletin, kung ano yung gusto kong bilhin, Kasama yung motor sa mga gusto kong bilhin. May nabili akong motor na second hand. So, doon ako nagsimula. Pamilya kami ng mekaniko. Ang uncle ko is aircraft mechanic. Siya yung si Tito Pepe. Mula nung bata ako, siguro nung nagkamalay ako, mga 7 years old, nakikita ko na po yung motor na yun. Ay, isang motor lang siya talaga. Isang lambreta lang siya. Kaya hindi nakapagtataka ang lambreta ni Tito Pepe sa pamangkin niya na isip, ipamana at ipagkatiwala. Yung year 2001, tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, Ray, sa iyo ko naiiwan yung motor ko. Nasa office ako noon. Sabi ko, Tito Pepe, gusto ko po yung motor niyo pero alam niyo namang hindi ko ginagamit yung lambreta niyo kasi nga alam ko kung gaano niya kahalaga yun at saka hindi ko nang pwedeng hiramin lang yun. Sabi ko, baka pwede ibigay niyo na lang sa mga anak ninyo. Kasi pamangkin lang ako ni Tito Pepe. So, sabi niya sa akin, alam ko yung mapapangalagaan mo to dahil may motor ka. Tsaka alam kong bagay sa'yo to. So, sabi ko, sige po, Tito Pepe, kunin ko na lang yan. So, bago ko siya kinuha, nagpaalam din ako sa mga anak niya. So, binibigay ito ni Papa niyo sa akin. Tatanggapin ko to kung okay lahat sa inyo. Sabi niya, sige, kukunin mo na. During that time, kaya pala binibigay sa akin, meron pala siyang sakit, hindi ko alam. May cancer na pala siya during that time. Kaya pala, unti-unti, pinamimigay niya na yung kanyang mga ari-arian. So, nung binigay niya sa akin yung motor, pati yung kanyang toolbox, tsaka yung mga spare parts, sinama na rin niya sa akin. Pero during that time, medyo stock up konti yung motor kasi hindi masyado nagagamit dahil hindi na siya makakilos ng So, that was 2001. So, medyo challenging during that time para ayusin yung motor. Walang internet. Medyo atubili po akong ayusin yung motor dahil mahirap yung pyesa. So, nag-standby po ako sa mga, during that time, 2001. May mga motor, may lambreta, may Vespa. Sa total, sa Alabang. Medyo na-challenge ako, nakita ko kung gaano kagaganda at gaano
kikintab yung kanilang mga motor. So sabi ko, sige, ipupurso ko rin yung pag-restore ng motor na yan. Tapos gusto ko sana, bago pumanaw si Tito Pepe, masakyan niya uli yung motor. And true enough, after a year, in May 1, natapos ko na yung motor, dinala ko sa Maynila. Pagod, oras at pondo ang inilaan ni Ray para lang maibalik sa dati nitong forma at ganda ang lambreta na pinakamamahal ng kanyang tsuhin. May 1 is Labor Day, so walang pasok. Angkas ko yung misis ko from Binyan, nag-service road lang kami, hanggang Manila. Tapos pinakita ko kay Tito Pepe. Naluha siya nung makita yung may picture ako doon na sabi ko, Tito Peps, iwan ko muna sa inyo to para malibang kayo. Sabi niya, hindi, gamitin ko lang ngayon. Tsaka nagtaka kami, mahina siya, pero nung nakita yung motor, parang may adrenaline rush ba tawag doon na biglang nabuhayan, biglang nakayang magmotor. Halos isang araw siya nag-ikot. Pinuntahan niya pala yung mga kaibigan niya na malalapit. Pinapakita yung motor, pinagyayabang na yung motor niya okay na uli. So, tapos nung hapon, okay na siya. Sabi ko, iwan ko na yung motor. Pero ayaw niya pa iwan. Sige, uwi mo na uli. Uwi mo na. So, inuwi ko uli yung motor. 1 month and a half after, pumanaw siya. Noong June 16, pumanaw siya. At ang lambreta ni Tito Pepe na pinakamamahal at pinaka-inalagaan niya, hinangaan ng lahat ng humakot ito ng award. Nung unang dumating kami sa show, actually yung tinatawag nilang entry, yung gabi, doon pa lang super excited na kami. Iniisip ko rin na magandang oras ito or pagkakataon ito para hikayatin ko yung ibang kamag-anak namin na pumunta ron at magpa-picture doon sa motor ni Tito Pepe. Tapos biglang narinig ko, second place, yung lambreta. Sabi ko, wow, pumasok mo na yung lambreta na second place. Tapos meron pa palang kapatid yon na best European scooter. Second place din ulit. Tapos maya-maya may narinig kami. Tito Pepe, nabanggit yung Tito Pepe. Yung pala, nakuha namin yung Prestige Award. Yung auntie ko, nandun, kasama ko, umiyak. Sabi ko, auntie, nakakaya naman tayo rito. Pero mo sa dami niyang magagandang motorsiklo na yan, tayo ang mapipiling pinaka maganda or prestigyosong award. So, yun nga, tinawag ako ni Sir Jay, pinagkwento ko sa harapan. Sabi ko, maniniwala ka, Sir Jay, lahat yung nandyan, kamag-anak ko dahil dyan sa motor na yan. Sabi niya, oh sige, papuntahin mo lahat dito, mag-picture tayo dito habang kinukwento mo yung na yan, yung kwento ni Tito Pepe. So, yun na yung parang finale ng exhibit na yun. Talagang, ewan ko, talagang sigurang swerte or dahil sa pinagpaguran na nagantay ng mahabang panahon, binigay ni Lord. Well, Tito Pepe, alam kong nandito ka lang sa paligid na naniniwala akong nakikita mo kami. Gagamitin ko rin itong pagkakataon na ito para pasalamatan ka at napili mo na sa akin ihabilin yung iyong motor. So, Tito Peps, alam ko nakikita mo at natutuwa ka na narito yung iyong motor, buhay na buhay, halos bago tignan, na pwedeng ibiyahe kahit sa probinsya. Alay ko ito sa iyo, Tito Pepe, at gusto ko rin ito i-share sa angkan nating sa Miso family. Isang karangalan din sa bumubuo ng Philippine Moto Heritage Weekend na maging bahagi kami sa pag-alala sa lambreta ni Tito Pepe. Isa sa pinakaabangan tuwing Philippine Moto Heritage Weekend ay ang pagpapakitang gilas ng mga builders sa mga pambato nilang motor. Susunod yan sa pagbabalik ng Ride PH. Sa isang bike show, may mga matatawag na tayong kontesero at merong mga newbies. Pinagtahi-tahi tayo ng kwento nila at pinagtagpo-tagpo dito sa Philippine Moto Heritage Weekend.
Nagsimula po kami mag-customize, kami po ng father ko, since 2014. Nasubukan po namin kasi yung may first customer kami na nagtanong sa amin kung kaya ba namin gawin itong bagay na to. As long as na may kompleto naman kami sa gamit, tinry po namin siya. So yun doon po, nagtuloy-tuloy na kami mag-customize. Yung sa Moto Heritage po, nakita ko siya sa online. Itong last time po, kaya kami nakasali kasi meron na akong kayang isali na motor. Ang sinali ko po na, na custom bike